bagong ultimate heartthrob at sumusunod sa yapak ng kanyang tatay na si Papa P. Hollywood actor, Pinoy pride, Inigo Pascual is in the house! Woo, woo, woo! Hoy, ang hirap mo naman hulihin. Ha? Finally. Kailangan malapad na lambat bago ka namin mahuli. You're so busy. Yeah. Why are you so busy? I've been going back and forth, Philippines and the States. But I'm here now. You know, I'm happy that finally I got to do the show with you. Oo nga. Pag nandito pala siya sa Pilipinas, madali naman. Yes. Nagkataon, parati siyang wala. Pero talagang citizen, do you consider yourself citizen of the world now na you get gigs outside? I'd like to think that, but no, I'd say Filipino pa rin. Ay, nagtatagalog pala siya. Yeah, of course, of course. Oo, dito siya pinanganak, right? Dito po ako pinanganak. Saan ka pinanganak dito? What city? Makati. Makati. Okay, so dito ka muna. Dito muna po ako. Pagkatapos, ilang taon ka nung pumunta ka ng Amerika? 8 years old po ako nung lumipat. Ay, may nabalitaan ako kung bakit ka napunta sa Amerika. Ang tigas daw ng ulo niya. Sa school, parati napi-principal's office. Bakit? Feeling ko sobrang hyper po kasi ako nung bata ako. Really? Palagi, yung upuan ko laging nakadikit sa table ng teacher. Kasi I would have these random urges na kailangan kong tumayo, tapos guguluhin ko yung mga classmates ko. Pero ngayon, ibang-iba na ako. Mas kalma na tayo ngayon. Kita naman, may pag-asa pa pala yung anak kong si Pepe. So, pagka sinasabi mo yan, talaga. Ganun po talaga. Since I was super hyper. Alam mo, sabi nila, kapag ang bata ganyan, malikot, restless, ibig sabihin, matalino and talented. O Wow. yun ang gusto kong isipin, kasi ganun din yung Pepe ko eh. So, may pag-asa pa pala talaga. So, at what point did your parents say, o sige na, mag-Amerika na tayo? Bale po, I mean, for me, there were times na when I was in school, ina-ask ng mga teacher ko na dali mo yung papa mo dito, or kung may issue kay papa, they would ask me questions. Tapos meron din mga times na sabi nila, kung hindi mo dalhin, baka hindi ka naman talaga anak ni Piolo. So it was kind of like a harassment to me already. Na why am I going through this? Ba't ko pinagdadaanan yun? And I was in first, second, third grade. So yung magulang ko, sabi nila, you know, I think it's better if you study in the States para mas normal yung childhood mo. And hindi rin naman ako na announced publicly na you know, that my dad has a son when I was a kid. So my parents wanted to give me a normal childhood, yung walang issue, walang nagtatanong sa akin kung asan tatay mo. Tama. Oo, ganun pala. So parang bullying, no? And harassment. Yeah, yes. Even from the teachers. The teachers themselves. Oh, nire-require nila na kailangan, dali mo dito si Piolo. So si Piolo kasi noon, sikat na. Opo. Kasi bata rin si Piolo nag-start, right? Yes. How old was he when he I think started? he was 17 on his first project. 17 po ata. Tapos moved to the States for a year, then he came back. Oo. So kilala na siya at parating, hindi sila naniniwala na ikaw yung anak. Opo. Pag hindi ko dinala si Papa, sasabihin nila, baka hindi ka naman totoong anak ni Piolo. So parang kailangan nila ng proof or gusto lang nila siguro dalhin ko yung tatay ko sa mga school events. Oh, pinagbigyan ka rin? My dad would always. And that's something that I'm grateful for. Pati yung mga Boy Scout events ko, pinupuntahan ni Papa. Even when I was in the States, kahit yung mga plays ko, mga musical, he would fly into the States for one day. The same night after my play is done, balik siyang Pilipinas. Galing naman, no? So, okay, hiwalay yung mag-asawa, pero hindi ka kailanman parang nakulangan, yung feeling na Hindi po kulang talaga, no. his presence as a father. Super. You know, the one way that I can describe my dad is he was very present sa buhay ko. Ever since bata ako. Marami akong tanong, syempre, nung bata po ako na bakit si Papa sobrang sikat, ang daming nagpapapicture, ang daming nagtatanong tungkol sa kanya. Bakit minsan, pagpupunta kami sa work ni Papa, naka-stay lang kami doon sa van or sa holding area. Or bakit minsan, you know, my parents, when I was a kid, they would give me the opportunity to sleep with the both of them in one room, one bed, na parang complete family. Totoo. So it's something that I'm grateful for na pinaranas nila sa akin. Right. So, very responsible. I really like your dad. I mean, he's really a good guy. Tingin ko, nobody's perfect, pero nababaitan ako talaga kay Papa P. Pero
hindi ka ba naiirita na every time you're guested, every time people go to you, it's like, Piolo is nakakabit pa rin dyan sa pangalan mo? Hindi ka naman naiirita? Hindi po. Para sa akin, mas ipinagmamalaki ko yun. You know, daming nag-iisip na it's something na naghihinder sa akin sa mga opportunities na palagi ako makukumpara sa tatay ko. Para sa akin, wala naman talaga ako sa ganitong opportunities. Walang opportunities na ganito kung wala si Papa. And I'm grateful that he's there for me. And that's something na inevitable. Hindi siya mawawala sa buhay ko. And you know, I'm happy that he's my dad. Ayun. Pero, nako, you're coming out on your own. Eto na siya. Okay, bago natin iwan yung kanyang kabataan, yung kabataan mo sa Amerika, nabigay naman yan sa'yo, yung ordinaryo at normal na buhay na ginusto ng mga magulang mo para sa'yo. So, it was normal? What was the best thing about living in the US? I guess life was very normal. Walang may alam na anak ako ng artista, walang may alam kay Papa. And, you know, I did the most normal things na I would ride a school bus going to school. Sometimes I would have to go walk home from the bus stop. And ano siya, na-enjoy ko na, you know, ganun ako lumaki. Mas na-appreciate ko yung anong meron ako ngayon. Yung mga nagagawa ko and the stuff that I'm able to achieve. But they say, kung ano man yung nakikita mo sa mga magulang mo, karaniwan kung doktor ang tatay, magiging doktor yung anak, or nagkakaroon ng interes sa medicine, kung newscaster din yung anak, teacher, police. Right. So yung dad mo ay artista. So at a young age, sabi mo nagtiteatro ka na, mahilig ka na rin. So, sobra po. As in, dati nung when I was in elementary, I would beg my dad, sabi ko, pwede po ba ako like, you know, cameo or something. I want to try out acting. Ayaw niya talaga. But in school, ang ginagawa ko, theater. I would always get myself into talent shows. Ever since I was a kid, I got into music. Instead of toys, ang nilalaro ko, piano, guitar, ukulele. So, nandun talaga yung interest ko, bata pa lang po ako. So when did you learn the guitar? I learned it, I think I was in 5th grade nung natuto ko mag-guitar. Talaga? So what do you think? Ang bata ba napipilit yan or talagang innate? Funny story, my mom nung bata ako, feeling ko hindi naman sa sinasadya ni Mommy, pero yung mga toys na niregalo sa akin, nilalagay niya sa taas ng cabinet. Hindi mo maabot. Ang nasa baba lang yung mga instruments. Pero I have you know, like that interest din naman sa mga instruments. Pero para sa akin, siguro pwede rin naman siya matrain. So you can convince your kids to want to learn how to play the instruments. And you don't regret it, I'm sure, right? Yeah, no, of course not. Oo, kasi yun ang ngayon ang ano mo, yun ang yung kabuhayan mo, right? It really runs in the blood kung baga. So, ang tanong, maganda na yung buhay niya sa Amerika, bakit pumunta pa rin ng Pilipinas? Yan ang malalaman natin. Ano ba ang nagtulak sa kanya na bumalik ng Pinas? Hindi talaga mapipigilan kasi nasa dugo. Magpapatuloy tayo with Inigo Pascual. Sabi nga nila, kapag nasa dugo, hindi mapipigilan. At yun ang naging dahilan kung bakit tinawag pa rin ng Pilipinas si Inigo mula sa Amerika. So pumayag na ang dad mo sa wakas. Ilang taon ka noon? I was finishing high school at the time. Ang deal namin, pagtapos na yung studies ko, pagtapos na yung high school, dun siya papayag na itry out ko yung showbiz. So I was finishing my high school, and then my manager at ngayon, si Eric, nag-offer siya ng movie sa akin. Sabi niya kay Papa, perfect tong role na to para kay Inigo. So I think I was in my last year of high school. Ginawa ko siya over the summer break. And then I had 1 more year of high school. So, umuwi na ako nung it was time to promote the movie, time for the movie to release. Ah, really? Anong movie ito? Relax at Just Pag-ibig. I know that you have my phone. Isoli mo na sa akin yan. Bago pa kita ipa-report sa police. Kung gusto mong ibalik ko sa'yo to, kunin mo. Ayun. So enjoy ka naman. Enjoy naman po. It was my first experience. Okay. So what did you think about your acting there? It's very different from my acting now. I mean, if there's any movie siguro na gusto kong gawin, i-remake na kung ano yung alam ko ngayon sa pag-aarte, yun yung isang pelikula na gusto kong gawin. Talagang parang practice makes perfect? Oh yeah. Oo. Did your dad give you pointers? Wala naman. My dad, he just lets me be. I mean, he always watches my performances.
he's always giving me some advice kung ano dapat kong gawin, especially if it's like a heavy drama na eksena. But mostly, my dad just lets me be. My dad does. I mean, I like that he doesn't, become a stage dad too much. He just lets me do whatever I think is right. Yung sarili kong instincts ko. Ayun. Pero pinagsabay mo pa rin yung college mo, right? Opo. Oh, for a time. nag-enduran ka eh. Yes, I did. Yeah. Nag-enduran, magiging chef ka ba? No, I was doing business management. Business? Oh, Enduran now has courses like Opo, that. meron po. Okay, so ano nangyari sa Enduran? So I was on my third year, and dun po lumabas yung Dahil Sa'yo. And nahirapan na ako it was hard for me to juggle both showbiz and school at the time. Pero in the future, I still plan to be able to finish it. I'm glad that I was able to do the 3 years, and it was a great experience. Especially now, I'm more leaning towards wanting to start a business. So magagamit ko rin po yung kahit pa paano pinag-aralan ko before. Oo, kilala ang dad mo na marunong sa negosyo. Oh, yeah. Oo, yan ang isang bagay na kailangan mo talaga matutunan din, right? Pero sayang, isang taon na lang. Yes, 1 more year. 1 more year. And Hopefully. you would have a degree. Yes. Oo, galing Tapos, sabi ni Inigo, dun na lumabas yung Dahil Sa'yo. Anong lumabas? Pinalabas mo talaga. Di ba ikaw ang nagsulat Ako po My nag-argue. kids, 5 years old. That's your favorite song. That's so sweet. Thank you. Yeah, at 5 years old, kinakanta nila with matching dancing. Yeah, no? My twins, Pepe and Pilar. So, you've always been writing. Talagang nagsusulat ka. Opo. Nagulat ka doon sa pagka-blockbuster. Super. I did not expect it. Actually, out of all the songs na ginawa ko dun sa album na yun po, yun yung pinaka hindi ko gusto. Parang I was super shy about the song. Kasi sabi ko parang ang simple nung kanta, and it's something na feeling ko hindi ko nagawa ng maayos. Pero yun pala, yun yung magugustuhan ng tao. And Kasi kailangan cantable. yeah, Madali. Exactly. O, The simpler, kaya the better. Okay. So, pinagsabay-sabay mo lahat. Songwriting, and then I was acting at the waxing time. the record, or I don't know if you still call it that. And then, gumagawa ka pa rin ng mga pelikula? Opo. Oo, ayun. Ginawa mo yung Para sa Hopeless Romantic. Yeah. Ang buhay nila ay buhay ko. Ito ang kwento ko. Kumapit ka, Ryan. Baka malaglag ka. Hindi ko na kailangan kumapit. Nahulog na naman ako eh. Nahulog na ako sa'yo. Ayan. So, James Reid naman yan, Nadine Yes. Lustre. So, napapansin mo sa bawat pelikula, gumagaling ka. I'd say so. For me, experience talaga yung magtuturo sa'yo kung paano mas maging magaling, and mas matututo ka na to challenge yourself to be better. And siguro, I don't like watching myself, pero I've taught myself to be okay. Para mas malaman ko kung ano yung nagwo-work, ano yung hindi nagwo-work. And practice makes perfect. Sabi nila, sa isang artist, it's either technique or heart. Which one are you? To be honest, when I was starting out, ang natutunan kong pag-arte po is using your own emotions. Pero as I was able to do more projects, natutunan ko rin yung being the character. And now, ang ginagamit ko, I mix it both, technique and heart. Ginagawa ko, meron akong sariling playlist ng mga kanta para sa character ko na yun yung pinapakinggan ng character ko. May sariling cologne yung character ko. Para pagdating ko sa set, yun yung character na embody ko po. Saan ka humuhugot ng lungkot? Ang saya ng buhay mo. Dun sa movie po na ginawa ko, Fatherland, iniiyak ko, gusto ko nang umuwi. Pagod na ako. Gumagana naman po. Ano ba yan? So, how many movies ang ginawa mo na sa lahat? Oh, wow, I haven't actually counted. Relax, Para sa Hopeless, Crazy Beautiful You, Elenia. Naaalala mo lahat? Ang galing. Homestead. Parang 6, 5, 7. 7 po. 7 movies. Opo. 7. Okay, wag natin bilangin yung Hollywood. Ano yung paborito mo sa lahat ng ano? Siguro po, story-wise, yung pinaka-una ko pong ginawang pelikula, yung Relax sa Diyos Pag-ibig. Gandang-ganda ako sa story nun. Kaso nga lang, I was not equipped. I didn't know what I was doing at the time. Hindi mo kulang ka. Sobra po. Performance-wise, ano ang favorite mo? Fatherland.
Para sa akin, I feel like binigay ko yung anumang makakaya kong ibigay po para sa karakter. Right. Si Pay Islam to ah. Philip de la Cruz ang pangalan ng tatay ko. Pero yung mga nakakasama mo sa pelikula, mga bigatin, ha? Di ba? Sila Catherine Bernardo, Daniel Padilla, di ba? I mean, all the stars talaga. Opo. Do you have a dream role? Dream role, para po sa akin, I've always loved the movie Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio. So if I get to parang do medyo something like that where I can play with the characters. A bit offbeat. Opo. Oo, not necessarily leading man, lover boy. Oo. Yeah. Medyo kriminal. Yun. Yes. Ay, oo, yan ang gusto ko rin. Yan din ang gusto ko. So marami na siyang nilabasan. Maalaala mo kaya, Once Upon a Time. Pero parang talagang mas tumatatak siya bilang performer sa kanyang pagkanta. Thank Don't you. you Thank you think? po. Yeah, Diba? that's my passion. I mean, that's my first love. Oo. So, okay, so there was an international crossover noong 2019. Ano naman yun? Yun po yung release ko po yung album ko po. Nag-launch po kami sa States ng Options na album ko. And then, how did it do? Okay naman po, we were able to tour in several radio stations. I was on Good Morning Hawaii, or I forgot, pero nag-charts din my song Catching Feelings was on the charts in Hawaii. And then we got to do a show in Times Square. I got to perform for the halftime of an NBA game for the Clippers. Talaga? Opo. Wow! What an experience! Super. Talaga? Pagkatapos ng ganong klaseng mga gig, anong ginagawa niyo? Celebration? Siyempre po, celebration, pero sa busy din ng schedule, parang itutulog mo na lang din talaga. Itutulog Yeah. mo na lang din. Yun ang medyo kakaiba sa'yo, no? Yung dahil trabaho. Nako, talagang malikot. At hindi, yung alam mo, yung mga break mo, hindi yung pangkaraniwang break na nabibigay sa ibang sa ibang artist na Pinoy. Salamat po. Oo, ang galing din ng management mo. Thank Sino you. ba yan? Cornerstone na yun? Cornerstone and Star Magic po. Oo, di ba? Magaling. Kasi your voice was tapped by Disney Philippines. Opo. Right? Para saan yun? Coco. Coco. Sino ka doon? Miguel. I sang the Remember Me from that song. Kasi ayun. nakakatuwa yun kasi pinili nila yung Philippines kasi usually they get other countries. Pero pinili nila yung Philippines kasi we're very close to Mexican culture. Right, And right. we were tayo lang yung isa pang country na nagkaroon ng sariling version ng Coco, yung Remember Me po. Alam mo, with people like you at saka Lea Salonga, Sofronio, dapat alam na ng buong mundo. Sino ba nagsabi na the best singers come from the Philippines? Dapat talaga I believe in that too. Hindi ba? I do too. Dapat talaga dito sila mag-harvest, ano? So, hindi talaga mapigilan ang kanyang karera. At ang kanyang talento, hindi pwedeng pang Pilipinas lamang. Kailangan malaman ng buong mundo at yun na nga ang nangyari. Paano ba to break into the international scene? Dahil nagawa yan ni Inigo. Malalaman natin sa ating pagbabalik. Paano ba? Ang daming nagpipilit talaga at nangangarap na maging mainstream sa Hollywood, syempre. Hindi naman masama na nandito ka sa Pilipinas, right? Lalo na, nako, dami ng mga sikat at matagumpay, pero pagka yung talent mo appreciated ng buong mundo, ibang klase. At yun, naabot mo na yun. Salamat po. Diba? Kahit paano. O sige nga, ano ang formula? Wala pong formula eh. Nag-audition lang din po ako. Tsaka nakakatawa yun, I was not planning to audition. Kasi sabi ko, ang dami ng mga artista sa Amerika. Nag-reach out sila sa managers ko po dito sa Philippines. And then, sabi ko, ba't yung gagawin yan? Sabi ko, okay na ako sa ginagawa ko dito. Tsaka hindi naman ako makukuha dyan. Tapos, I let a week go by. Sabi ng manager ko, nag-message na naman daw, they're really interested to see your audition. So, Teka muna, bago ka magpatuloy, ano ang ginagawa nila? Talagang tumitingin sila worldwide? Opo, Sa lahat ng nagpapa-audition, mga... opo. So meaning, talagang yung manager mo has to put you out there. Meron po I mean, akong online. agent sa States po. You have a... Opo. Siya po yung nag-send ng auditions po sa manager. Kailangan talaga may agency Opo, ka importante sa din Amerika or Europe or wherever. O Yeah. tapos? Tapos,
Tapos yun, sabi sa akin, gawin mo na, kami na mag-shoot sa'yo. So pinapunta ako sa studio sa Cornerstone. Ginawa ko, but the whole time nang ginagawa ko, You auditioned in Cornerstone? Opo, I did a self-tape. Yeah. Okay. Tapos nung ginagawa ko siya, wala na sa utak ko na nakukuha ko siya. Sabi ko, okay, gawin ko na lang para masaya kayo. Ano yung audition mo? Kanta? Or? Ano siya, it's a singing, I wouldn't call it a musical show. It's more, para kami mga singers dun sa, bali we're a family of country singers. Oh, okay. So meron din kanta, meron din acting. Yung ginawa ko, wala talaga sa utak ko na kailangan ko makuha to, kailangan galingan ko to. Tapos a week later, sabi sa akin, no, after 3 days, you have a callback. So sabi ko, okay. Tapos, then nasa Zoom kami, because of time difference, ginawa ko siya 6 a.m. in the morning. Tapos habang nasa Zoom, sabi ko, wow, hindi na mga Pinoy yung ka-Zoom ko. Ginakabahan ako, sabi ko, May boses ka na ng alas 6 ng umaga? I had to force myself. Ginising ko yung boses ko. I woke up extra early for that. Tapos yun, pagkatapos ng callback, within 2 or 3 days, tumawag sila ulit. Tapos yung mga managers ko, they put me on Zoom. Sabi nila, we're sorry, but you got the part. So, prank nila ako. They pranked me. Nakakainis sila, talaga. And then yun, tas within a month, I had to move to the States. Sobrang bilis po ng pangyayari. Nako, ewan ko na lang kung anong mararamdaman. So, kinuwento mo yan sa mga magulang mo. Anong sabi nila? I mean, sobrang supportive. My mom actually came with me. She flew with me to Atlanta. Para hindi ako mag-isa doon. Okay. And I'm just going back to sa question niyo po kanina. Wala po talagang formula. I want to encourage yung mga artists dito, yung mga gustong mag-try sa stage, go for it. Go for it. Now, just audition and audition. Yeah, non-stop. Kasi ang balita ko sa Hollywood, kahit yung mga kilala ng mga artista, nag-audition pa rin. Oo, ganun talaga, ano. So, ano bang pinag-uusapan namin? Ito yung pelikula, it's actually a drama series called Monarch. At kasama dito si Inigo, at kasama ang, is she an Oscar winner? Oscar award-winning actress Susan Sarandon. Siyempre, mga kaedad ko, kilala namin siya. Kilala mo si Susan Sarandon? Opo, siyempre. Okay. Prior to the project, wala akong idea kung sino yung magiging lola ko sa show. Ang alam ko lang yung magiging nanay ko, which is Anna Friel. And yung lolo ko, Trace Atkins. He's a big country star. Ang alam ko, Paano ka naman naging nag-blonde ka ba ng buhok mo? Hindi, po ako, adopted yung character ko. Adopted? Pero, adopted ako, pero doon ako lumaki. So, nahirapan din ako kasi I had a speech coach. Actually, a lot of us, kasi yung mga ibang artists, they're from London. They're from we had one that was Irish. And we had to put on a southern accent. So meron kaming speech coach. Meron kaming coach. So bago pumunta sa set, babasahin namin yung script namin. Kahit pag nasa set na kami, habang ginagawa namin yung eksena, kino-correct kami kung mali. And talagang trinain ko yung sarili ko. I started listening to country music. That's actually where I acquired yung ganung, yung gumagawa ko ng playlist para sa characters ko. Pero ang hirap talaga. Hiyang-hiya ako nung una. I was like, tama ba yung mga sinasabi ko? Pero, iko-correct ka naman po nila. Sobrang, they take care of you. So, nakana mo naman? Nagawa ko naman po, yes. I can't sing, Grandpa. But you have to. It ain't gonna happen. Grandma was your soulmate. She was your best friend. You have to honor her. Yeah. Ang hirap ng southern accent. Magsabi ka nga ng happy birthday in a southern accent. Happy birthday. Happy birthday. How y'all doing tonight? My name's Inigo. Very good. Namamangha ako. Sorry. Parang fanay. Okay. So, it was his birthday nung unang araw niya sa set. And guess what? Si Susan Sarandon lang naman ang nagdala ng cake. Talaga. Nakakakilig yun. Super nakakakilig. And nung time na yun, hiyang-hiya pa ako mag-ask ng picture sa kanya. Sabi ko, ang gusto ko lang sa birthday ko is to take a picture with you. And she was so nice. That was our first real conversation kasi yun yung unang araw ko sa set. Anong pagkakaiba ng shooting sa Amerika at saka shooting dito? Siguro yung unang-unang napansin ko na iniyak ko rin actually nung unang araw ko sa set, ano lang siya, look test. After ko magpa-makeup, tapos yung buhok ko inayos, doon ako tumambay sa makeup trailer.
Sabi ko, wala kasi wala kang RM, wala kang kahit ano, pupunta ka doon, mag-isa ka lang. But they pick you up, sinusundo kami, hatid sundo. Tapos, nakaupo lang ako doon, tapos hindi ko na alam kung saan ako Wala dapat kang pupunta. PA? Wala po. As in, you just go there by yourself. Really? Tapos naghintay lang ako ng instructions, and I needed to use the restroom. So sabi ko doon sa mga makeup artists, where can I use the restroom? Tapos sabi nila, why don't you use your trailer? Sabi ko, my trailer? Your trailer has a restroom. No, but I didn't know I had a trailer. Hindi mo alam. Siyempre dito sa Pilipinas, wala naman tayong trailer. Wala, tent tayo, di ba? So nagulat ako, sabi ko, may trailer ako. Tapos pagpasok ko dun sa trailer ko, kompleto. It had everything. Sabi ko, whoa. I was like, this is crazy. I like this. I like this, yeah. I don't need a PA. Trailer So, na lang ako. nagulat ako nun. Sabi ko, there's a couch, it turns into a bed, there's a microwave, there's a TV, I have a bathroom, a shower. So, gulat na gulat ako. And siguro, shooting-wise, I mean, ang pinaka-difference, yung set, meron kaming, yung mga studios, para kang nate-teleport sa mismong lugar kung saan. Kasi ano lang siya eh, they create backdrops, but it actually looks like the real thing. Oo. Parang magic. Yeah, they've kind of amazing. mastered that. Ang Super. galing. Yung 3D, no? 3D po. Parang may depth yung kanilang Exactly. backdrop. Oo. And parang talaga siyang, parang kunyari bahay or a closet or something. It really looks like you're there, but once you exit the set, nasa studio ka lang pala. Oo. Sobrang galing po. So, big budget. Yun ang pagkakaiba. May budget sila doon. May mga sarili silang trailer, no? Okay, so, pero hindi naman lahat glamoroso. Sabi nga nila, if you go into show business, I mean, I guess, lalo sa Hollywood, kailangan handa ka sa rejection. Oh, yeah. Kailangan handa ka na hindi mo makukuha lahat. 25 auditions. Ilan ang nakuha mo? 3. 3. And you don't mind. Okay lang. I'm okay with it. And I had to learn that, over time. Kasi yung proseso ng pag-audition, slowly ko siyang nagustuhan. Kasi nung una, syempre, Monarch was my very first audition. So it being my first audition, tas nakuha ko, sabi ko, oh, it must be easy. Because I got my first one. So I just kept doing auditions, tas hindi ko nakukuha. Tas doon na parang sabi ko, anong mali sa ginagawa ko? Tapos, ang hirap kasi, pag ginagawa mo siya, hindi mo malalaman kung, pag hindi mo nakuha, hindi mo malalaman kung ano yung mali na sa ginawa mo. Kasi hindi naman nila sasabihin. Hindi nila sasabihin, but they just won't let you know. And para sa akin, nahirapan ako nun kasi gusto ko malaman ano ba yung kulang, ano ba yung mali. There was one na sobrang, nandun ako sa final casting. Tapos, as in, binigay ko yung lahat ko, akala ko makukuha ko na. Nung sinearch ko yung cast, yung mga castmates ko pala, 13, 12. So sabi ko, sana sinabi na lang nila sa akin, I'm too old for the role. Right. So, mahirap siya, pero ngayon, sobrang gustong-gusto ko siya kasi para kang nag-workshop. Bawat character na nagagawin mo sa audition mo, parang tinuturuan mo na rin yung sarili mo anong klaseng technique yung pwedeng may apply sa auditions. And I'm such a perfectionist. It takes me a whole day to film 1 or 2 self-tapes. But it's all worth it. Para sa akin, kahit hindi mo makuha, sa akin, it makes my heart happy that I get to audition for shows that I'm a fan of. I got to audition for Wednesday, the Netflix series. I got to audition for Avatar: The Last Airbender. Yung mga series na parang, wow, nag-audition ako para sa mga series na to. Parang napapanood ko lang itong mga to. Correct. Para sa akin, malaking bagay na yun for me. At saka parami na ng parami ang Pilipino. Yes, Sa super. mga casting, ha? Yeah. Sa mga series. I think with the dawn of social media, Netflix, all of these platforms, mas maraming opportunity para sa Pinoy, ano? Exactly. For And no, Asians. the culture in this, I mean, right now, sobrang lumalaki yung, parang naging, I mean, it's already popular, but it's becoming more popular yung culture ng Pilipino sa States. Yung food natin, sobrang laging hinahanap ng mga kaibigan ko pag nasa, when we have parties na hindi mga Pinoy yung mga kasama ko. And even yung music natin, mas aware na sila na there's a lot of amazing singers from the Philippines. And Joe Coy is helping. Exactly. And in theater, there's a lot of Filipinos. Correct. Oo, totoo yan. Pero pagkatapos ng maraming sakit sa damdamin, ayan, eto na, ang 2025 is your year because one of the lead
in a movie in Hollywood. Wow! Uy, palakpakan naman tayo! Wow! Siyempre, ayaw mang pag-usapan. Bawal pa po. Secret pa. Abangan. Secret! Abangan ninyo. Pinoy siya, Hollywood movie. Wow. Avenger ba yan? Hindi naman po. Baka Avenger. Pinoy Avenger. Okay. So, aalamin natin kung ano yan. So, pero merong ipapalabas na isang pelikula. At sabi nga ni Inigo, ito ang kanyang paborito so far, no? Yes. It's called Fatherland. And alamin natin, ang iba't iba pang mga bagay na hindi ninyo alam tungkol kay Inigo. Like, may girlfriend na ba siya? Sino yung last? O, diba? Parang mga ganon. Oh, I'm sure nakadikit na kayo dyan. Next. Inigo for me as an artist, for me, 3 things. Number 1, he is very, very brave. Matapang siya. He wants to try everything. So, whenever may mga pitch, may mga offers, ayaw niyang tanggihan. Gusto niya pakinggan lahat. Tara, i-zoom natin. Let's take the call. Pakinggan natin, basahin natin before siya mag-no or mag-yes. Gusto niya makita hanggang saan yung kaya niya. So, he wants to push himself to the limit. Yun yung gusto ko sa kanya. Very, very matapang siya pagdating sa trabaho. That's why, very proud ako sa kanya. The very first Filipino actor to do a series sa Hollywood. Wow. Naitawid niya yun na mag-isa. Yes, sinamahan namin siya. Moral support, you were there for mga ibang bagay na kailangan niya. Pero siya lang mag-isa ang tumapos ng buong shooting nun. And for me, very brave yun. Number 2, the way he values preparation. Ayaw niya na hindi siya handa. Gusto niya ready siya. The script, yung steps, yung kanta, lahat. Everything na nasa stage, kailangan ready. Pag sampa niya, handa siya. Ayaw niya nang nakaka-hassle siya ng production. Kaya gusto niya ready siyang dumadating sa set. Number 3, yung energy. I think a lot of people can attest to that. Co-artists, production people, can really tell na si Inigo is masaya kasama sa trabaho. Maganda ang binibigyan niyang energy sa trabaho, kaya marami gusto siyang ka-work kasi masaya. Ang kulit! At saka yung energy, talagang ikaw mahahawa ka sa energy na binibigay niya. So there, very proud ako sa kanya kasi mas marami ang feedback na nakukuha kong maganda pagdating sa trabaho kay Inigo. And proud mama. Proud mama. I will keep 10 years in showbiz, pero ang layo na ng nirating. He went halfway around the world already with his talent. Itong si Inigo Pascual medyo blessed, di ba? Salamat po. Talagang parang pinili ka ng Panginoon para magtayo ng bandila ng Pilipinas worldwide. So, but Fatherland is Filipino-produced. Opo, dito po sa Pilipinas. Ano naman yung Fatherland? Fatherland po, this is my latest movie dito sa Pilipinas. This is directed by Direk Joel Lamangan. Anak, tandaan mo mahal na mahal ka ng tatay mo. Ang story po nito, hinahanap ko yung tatay ko. Bale, galing po akong Amerika. Tinakas ako ng nanay ko sa tatay ko nung bata pa ako. So, hinahanap ko talaga yung tatay ko. Nung namatay yung nanay ko, I went back to the Philippines, which is technically motherland. Pero since hinahanap ko yung tatay ko, fatherland. Tapos, along the way, I go on an adventure looking for him. Nakayangi tay. Wala nabanggit about sa father mo. It's just like looking for a needle in a haystack. Mang Yoyong! Nandito yung pamangkin mo. Madami akong makikilala na dating kakilala ng tatay ko. At ikikwento nila sa akin yung storya kung sino yung tatay ko, kung paano yung tatay ko. And merong split personality disorder yung tatay ko. So iba't ibang klaseng version ng tatay ko yung makikilala ko through the stories na inikwento sa akin. And in the end, mahahanap ko rin naman siya. Kaso, panoorin nyo para malaman nyo. Kala ko dire-diretso ka sa ending. Spoiler alert. Showing na po. It's showing right now. Oh, showing right now. Ayan, Fatherland with Inigo. Sino pa kasama mo dyan? Yan, kasama ko pa Alan Dizon, Ara Davao, Aramina, Angel Aquino, Cherry Pie, Mercedes, Richard Yap. Marami pa pong iba. Ayun. Sinong dad mo dyan? Si Alan Dizon po. Ayun. Okay. Wow. Something to look forward to. Teka muna. Dito na tayo sa love life. So, may girlfriend ka ba ngayon? Wala po ngayon. Wala ka ngayon.
Bakit? Parang na-reach ko yung age or siguro sa phase ng buhay ko na since wala akong girlfriend ngayon, parang hindi ko na siya hinahanap na kailangan meron. Parang masaya ako na ngayon, you know, I get to go back and forth from the Philippines to the States. I get to be with my family. I get to focus on my work. I get to focus on what I want to do. And ngayon, I'm trying to start mga business, di ba? And nandun yung utak ko po ngayon, sa ngayon. Parang hindi siya necessity. Hindi siya parang yung dadating yun kung dadating. Pero sa ngayon, masaya ako na okay ako sa ginagawa ko po. Hindi naman talaga nahahanap, hindi naman talaga hinahanap yan. Doon nagtitisod yan eh. Exactly. Diba? It'll come. Oo. Pero meron kang ideal para sa mga gustong mag-apply? Mag-apply. Para sa akin, syempre, sobrang importante yung family-oriented talaga. And I mean, Filipinos have that. So for me, Filipina, mahilig sa music, mahilig kumanta. Actually, bonus na lang yun kung mahilig kumanta. Pero hindi naman yung kailangan. Tsaka kayang sakyan yung mga trip ko. Tsaka yung kalog, gusto ko yung mahilig lang tumawa, mahilig mag-joke, and hindi maarte. Yung sobrang game na game lang sa adventure. Siguro ganun. Nakakatawa yung hindi maarte. Sa totoo lang, daming maarteng babae. So yung masaya lang. Yung masaya lang. Okay. So, pero okay lang naman nagme-makeup. Oo naman. Okay naman yung ganon. Yung pa-sexy. Mas Parang simple hindi. siguro. Simple. Niloloko lang yun. Okay, so simple living kasi si Inigo, hindi daw siya masyadong palalabas. Ayan. So kung gusto niyo siyang matisod, kailangan pumunta kayo sa taping o audition. Hanapin niyo yung favorite restaurant niya. Ayan. Tapos mag-apply kayo na waitress. Ayan, para medyo matisod ninyo siya. So ang kanyang favorite ay binatog. Ayan, para mabigyan kayo ng ng tip. Kwek-kwek. Ang hirap naman lutuin ng kwek-kwek. At mangga na may asin at sili. Yes, hindi na kailangan pumunta ng Enduran para dyan, ha? Binabalot lang yan. So your downtime, what's your downtime like? I love being at home. I love reading. I love reading books. I love watching mga series, mga movies. I consider myself a homebody. Sobrang gusto ko na sa bahay lang. Pag wala akong ginagawa, minsan kung I wanna hang out, papapuntahin ko na lang yung mga kaibigan ko sa bahay or ako yung bipunta sa bahay nila. Tinabi ka na nga sa teacher eh. Diba? Siguro naman napagod ka na nung bata ka sa kalikutan mo, yes. Diba? So, ano naman ang sports? Ang sports ko po, bumalik po ako sa taekwondo actually. That was my sport nung bata ko. Bumalik ako recently, just last month. Ano pa bang sports ko? I did soccer. Biking with my dad, yes. Mga triathlon. I train with my dad. Wala akong choice eh. Kailangan eh. Sobrang hirap naman ang triathlon. Hirap, pero masaya naman. I mean, nung mga nagsisimula ako, sabi ko pa, why? Why do I have to go? Correct. Pero ngayon, nakahiligan ko na rin naman po siya. Correct. I enjoy it. So, he's also an animal lover. Alright, now we have the cat tower. Now let's have the cats try it. And I love that about you because, well, I have a shelter. I rescue dogs. That's my dream. To put up a shelter? Yes, di ba? Gawin mo na yun. I can hook you up with the right people. I want to do that. Anong pet mo ngayon? I have 2 cats. I have 3 dogs here in the Philippines and 2 cats in the States. Ayun. Anong breed yung dog mo? My dogs are, have a Maltese, a Shih Tzu, and a mini Schnauzer. So, close sa'yo. Opo. Especially yung Maltese. Sobrang close kay Mommy, actually. Parang when I moved out on my own, yun yung naging bagong anak ni Mommy. Totoo. Joint custody, no? Exactly. Ganun na nangyayari kapag yung mga nanay nakikiagaw. And he's an artist in every way. Hindi lang kumakanta, sumasayo, umaarte, talagang may art ka. Ano yung rug art? So I make designs. I've always been interested in art. I paint as well. Pero ang ginagawa ko po, yung mga designs ko, ginagawa ko siyang rug. It's something na hobby lang nung una hanggat sa ang dami ko nang nagawa. Sabi ko, why don't I, try to maybe sell these or maybe put up a gallery, which I haven't done yet, which is one of my dreams as well. And ano siya, strictly my designs. Kasi minsan ang dami nagpapagawa na, can you make me this? Can you make me that? Ako po, sobrang
binavalue ko po yung gawa ko po. So, I tell them, I'm sorry, I only make strictly yung mga dinodrawing ko, yung mga sketch ko lang po. Tapos, ayun, masaya ako. It makes me happy that I get to do it. I actually have an Instagram page for my designs. As Human Rugs is what I call it. Galing. Pwedeng bilhin. Pwede po, pero I'm gonna start a website for it. Ayun, okay. Talaga ano siya, negosyante rin talaga siya. So, how did it feel na nasa pareho kayong entablado ni Piolo, your dad? Sobrang saya po. This is, I think, the 5th or 4th father and son tour that we've done. We had to take a short hiatus because of the pandemic. Pero masaya ako na every time na nakipag-perform ako kasama ang tatay ko. I mean, it's a dream come true. I mean, di ba, makasama ko yung tatay ko in a show is something na hindi ko inakalang mangyayari in this lifetime. And it's fun. Sobrang saya nga kasi, you know, after the show, we have the time to bond. We get to go to all these different cities. We get to meet so many people. And nakakanta namin yung mga paborito naming kanta, you know, from when I was a kid. Isa sa mga favorite songs namin yung sa Tarzan, You'll Be in My Heart. And we sing that as one of our songs, one of our duets. So masaya po. And syempre, nasa-showcase namin yung different styles namin compared to sa isa't isa. He's more ballad, I'm more pop, R&B. So, and I'm glad na si Papa, binibigyan niya rin ako ng space to showcase yung ano yung difference sa akin po. Correct, oo. Kasi iba naman yung Piolo, iba naman yung Inigo. So, anong plano mo ngayon? Parang ang dami mo nang nagawa. So, do you intend, siseryosohin mo ang Hollywood? Para sa akin po, kung merong opportunity, I mean, I'm not gonna stop. Para sa akin, I'm just gonna keep auditioning. Pag na dumating yung opportunity na tama para sa akin, I will grab it. You know, I will ngayon na nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko after doing those projects, I wanna do as much as I can. Ayun. O, invite them to Fatherland. Papanoorin ko din yan. Thank you. Pag nasa Netflix na. Ayan po, sana po, supportahan niyo po at panoorin niyo po ang bagong pelikula namin na Fatherland. This was directed by Direk Joel Lamangan and kasama ko po dito si Sir Alan Dizon, Cherry Pie, Angel Aquino at marami pa pong iba and this is now showing. So, isama niyo na yung pamilya niyo, barkada niyo, lahat ng kaibigan niyo, isama niyo na at magdala kayo ng box ng tissue dahil baka maiyak kayo. Okay, palakpakan naman natin Inigo Pascual. Thank you so much. Cheers to your career. Salamat Cheers po. to your success. Thank you. Ayan. Salamat po.